Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga po, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na sabay po na napapakinggan sa 104.5 radyo natin FM and 89.5 radyo Bandera Philippines. Ngayon din po ito ay napapanood sa Municipal Information page sa mapagpalang araw po ng Sabado sa inyo. Ngayon po ay nasa ika-17 episode na po tayo ng ating programa at mayroon na po tayong or nasa ika-16 na po tayo sa buwan ng Mayo taong 2024. Tapos po sa ating programa ang Balitang Bayan, kaya narito na ang ating mga tagapaghatid balita mula sa Brooks Point National High School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-18 sa buwan ng Mayo, taong 2024. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Hannah Sahor mula sa Brooks Point National High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Kaya narito na ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Brooks Point masaya sa pagbubukas ng Jollibee sa bayan. LGU officials dumalo sa grand opening ng Jollibee. Courtesy visit kay Mayor Benedito ng Congressman ng Malaysia at Bimpiyaga Business Council, hatid ang bagong mga oportunidad sa kalakalan at turismo tungo sa pagunlad ng Brooks Point. Local school board meeting, tinalakay ang kaukulang incentive para sa mga atleta na napiling maglaro sa Mimaropa Regional Athletic Association Meet 2024. Municipal Nutrition Council meeting, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Local Finance Council meeting, tinalakay ang patungkol sa supplemental budget, reprogramming of funds, 20% development fund at iba pang mga concerns ng LGU operations. LGU muling nagsagawa ng feeding program sa mga kabataan ng Sitio Camilit, Barangay Ipilan. Mga bagong hired at promoted na empleyado ng pamahalaang lokal, opisyal ng pinirmahan ni Mayor Benedito ang appointment letter kasunod ng kanilang panunumpa sa tungkulin. Courtesy visit at turnover ng financial assistance mula provincial government ng Palawan at PIDEA, masayang tinanggap ni Mayor Benedito. Mayor Benedito dumalo sa regular session ng Barangay Sarasa. Gawad Parangal 2024 Ipilan National High School, formal na isinagawa bilang bahagi ng founding anniversary ng paaralan. Courtesy visit ng Social Housing Finance Corporation, masayang tinanggap ni Mayor Benedito. Pagdiriwang ng ika-28 founding anniversary ng Barangay Pangubilyan, masayang idinaos. Alamin ang kaganapan sa ika-195 Sangguniang Bayan regular session ginanap sa Barangay Aribungos. Coronation Night sa Barangay Aribungos matagumpay na ipinagdiwang, gayon din ng basketball friendship game na ikinatuwa ng mga manlalaro at mga kabarangay na nanood. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita. Brooks Point masaya sa pagbubukas ng Jollibee sa bayan. LGU officials dumalo sa grand opening ng Jollibee. Para sa detalye, narito si BPNHS News Reporter Clint Brynan P. Alulor. Balitang Bayan. Nakibida sa saya sa grand opening ng Jollibee Brooks Point sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ang kanyang may bahay na si Ginang Len Benedito, Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano,
Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, mga miyembro ng sanggunian na sina Sara Jane Crespo Abon, Richard Balian, Victoriano Colili, Arturo Ferraris, Nathan Lacanilaw at Konsehal Ezekiel Rodriguez. Kasama sina Kapitan Violeta de la Cruz ng Barangay Pangubilyan at Kapitan David Cayabo ng Poblacion District 2. At ilang LGU department heads na pinangunahan ni Ginoong William Tan, kanyang pamilya, mga kaanak at mga empleyado ng William Tan Enterprise Incorporated. Ang Jollibee Brooks Point ay kapitong branch ng Jollibee sa buong Palawan na patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng kasiyahan sa lalawigan. Ang Jollibee Brooks Point ay bukas mula 7 ng umaga hanggang 10 ng gabi sa mga unang buwan at inaasahang maglilingkod sa bayan ng Brooks Point 24 hours a day sa mga susunod na buwan. Clint Braynan P. Alolor, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Clint. At sa ating balitang pangkaunlaran, courtesy visit kay Mayor Benedito na Congressman ng Malaysia at Bimpiyaga Business Council, hatid ang bagong mga oportunidad sa kalakalan at turismo tungo sa pag-unlad ng Brooks Point. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Saada Kua. Balitang Bayan. Formal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang congressman ng Kudat, Malaysia na si Kudat MP Dato Verdon Bahanda at ang kanyang may bahay kasama ang mga opisyales ng BIMP EAG noong May 8, 2024 sa Government Center Building, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Lubos na nagpapasalamat ang mga bisita sa mainit at magiliw na pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point maging sa magandang relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng kalakalan at palitan ng produkto tungo sa mas maunlad at mas malakas na samahan. Layunin ng pagbisitang ito ang pagpapatuloy ng pagpapatayo ng mga istruktura tulad ng pantalan sa pagpapalakas ng kalakalan at pagpapalawak ng mga oportunidad hindi lang sa negosyo pati na rin sa aspeto ng turismo ng Malaysia at Palawan. Ayon sa datos, 519 kilometro lamang ang layo ng Palawan mula sa mainland Malaysia. Kaya hindi nakapagtatakang maraming produktong galing sa Malaysia ang nakararating dito sa bayan. Sa Ada Kua, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Saada. At bilang bahagi ng ating balitang pang-edukasyon at pangmalakasan, Local School Board Meeting tinalakay ang kaukulang incentive para sa mga atleta na napiling maglaro sa Mimaropa Regional Athletic Association Meet 2024. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter, Kish Guzman. Balitang Bayan. Nagpulong noong 9 ng Mayo taong 2024 ang Local School Board sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa WEG Building Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kasama sina Municipal Treasurer Emma Tabangay, Municipal Accountant Senya Saya, Public School District Supervisor Mary Jane Diveray ng North Brooks Point at Dr. Paterno S. Marquez ng South Brooks Point District at iba pang mga kawani ng pamahalaang lokal. Tinalakay ang kaukulang incentive para sa mga kabataang atleta na napiling maglaro sa Mimaropa Regional Athletic Association Meet 2024 sa darating na May 24 to 28, 2024 at mga nakalaang pondo para sa kanilang magamit sa paghahanda hanggang pagtatapos ng palaro. Inaasahang aalis ng bayan ang napiling atleta sa Mayo 19, 2024 patungong Santiago, Nauhan, Oriental Mindoro. Hinikayat naman ni Mayor Benedito na kinakailangang paghandaang mabuti ang EMRA upang walang maging aberya, ikondisyon ang mga katawan ng mga kabataan para sa kanilang laban at tsakin ang kanilang maayos na kalusugan lalo na sa tindi ng init ng panahon. Kish Guzman, Brooks Point National High School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kish. Samantala, Municipal Nutrition Council meeting pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang hatid sa ating ni BPNHS News Reporter, Lorraine Nuhay. Balitang Bayan. Isinagawa ang pagpupulong ng Municipal Nutrition Council sa Brooks Point Convention Center noong 7 ng Mayo taong 2024. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang chairman ng MNC ang nasabing pagpupulong kasama sina MSWD, Officer Rinaldo Bacosa, Municipal Nutritionist Lorraine Abiog,
Public Schools District Supervisor South Brooks Point, Dr. Paterno S. Marquez Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at iba pang bumubuo ng Municipal Nutrition Council. Sa pagpupulong tinukoy ang mga sityo at barangay na nangangailangan ng atensyon pagdating sa nutrisyon ng mga kabataan. Pinag-usapan din ang mga update sa programang nutrisyon, maging ang mga suliranin na kailangan ng agarang solusyon. Tinalakay rin ang posibleng programa para sa darating na Nutrition Month celebration sa bayan ngayong taon. Bumisita rin sa pagpupulong ang mga mananaliksik o mga researchers mula sa University of the Philippines Los Baños Campus o UPLB sa pangunguna ni Professor Marian R. De Luna upang magsagawa ng research ukol sa impact ng mga complementary food production na suportado ng Department of Science and Technology o DOST. Ang nasabing research ay may titulong Impact Assessment of DOST, Supported Complementary Food Production in Luzon, Visayas, and Mindanao. Masaya namang tinanggap ni Mayor Benedito ang mga bisita at mga bumubuo ng MNC at patuloy na hinikayat na magkaisa sa mga adhikain at programa ng pamahalaang lokal na may pangmatagalang solusyon sa malnutrisyon dahil naniniwala ang punong bayan na ang kalusugan ng mga mamamayan ay yaman ng pamilya at bayan ng Brooks Point. Lorraine Nuhay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Lorraine. Susunod, Local Finance Council meeting tinalakay ang patungkol sa supplemental budget, reprogramming of funds, 20% development fund at iba pang mga concerns ng LGU operations. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter, Iya Dukay. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Local Finance Council meeting noong nagdaang araw ng Miyerkules, 8 ng Mayo, taong kasalukuyan sa Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kasama sa pagpupulong ang mga miyembro ng LFC na sina Municipal Budget Officer Gemaluz B. Soriano, Municipal Accountant Senya Saya at kinatawan ni Municipal Treasurer Emma S. Tabangay, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at mga kawani ng tanggapan ng Municipal Planning and Development Office. Pinagtuunan ng pansin ang supplemental budget, reprogramming of funds, 20% development fund at iba pang mga concerns patungkol sa mga pondong kinakailangang ilaan para sa patuloy na operasyon ng mga tanggapan at programa ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Nagpahayag naman ng mga suhestyon ang bawat isang miyembro upang maisaayos at mas maging epektibo ang pamamahala sa aspektong pinansyal. Magkakaroon muli ng pagpupulong kasama ang Executive Department Head para sa mas malalim na pagtalakay patungkol sa mga hakbangin at desisyon nito. Iya Dukay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Iya. Samantala, LGU muli nagsagawa ng feeding program sa mga kabataan ng Sitio Camilit, Barangay Ipilan. Hatid ni BPNHS News Reporter Clint Brian P. Alolor para sa detalye. Balitang Bayan. Muling naghatid ng saya sa mga kabataan ang Local Governments Unit ng Brooks Point sa pamamagitan ng feeding program sa Sitio Camilit, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, May 7, 2024. Katuwang ang Community Affairs Office ng Mayor's Office at Barangay Council ng Barangay Ipilan na isakatuparan ang feeding program na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Kapitan Nadsmil Basil at mga sangguniang kabataan members. Ayon kay Mayor Benedito, mahalaga ang mga feeding programs na isinasagawa sa bayan ay upang mabigyan ng tamang nutrisyon at maging malusog ang mga kabataan. Tinitiyak ng pamahalaang lokal na maalagaan ng mga kabataan at maging matalinong mga mamamayan ng bayan. Clint Brandon P. Alolor, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Clint, sa pagpapatuloy ng ating balita. Courtesy visit at turnover ng financial assistance mula provincial government ng Palawan at PIDEA, masayang tinanggap ni Mayor Benedito. Sa ulat ni BPNHS News Reporter, Lorraine Nuhay. Balitang Bayan. Nitong 8 ng Mayo taong kasalukuyan ay formal nang iniabot kina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at MADAC Focal Person si Celia Castelar ang financial assistance sa Brooks Point Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC na nagkakahalaga ng 50,000 pesos mula sa provincial government ng Palawan na pinangunahan ni na Provincial Officer PIDEA Jeremy Carl L. Junio, Rosemary L. Katain, Project Manager or PADAC Focal Person Florfe Ann B.
Fernandez na ginanap sa tanggapan ng Punong Bayan sa Governor Abueg Building, Government Center, Barangay Tubtub, Briggs Point, Palawan. Ayon kay Mayor Benedito, malaking tulong ang financial assistance para sa karagdagang pondo sa implementasyon ng mga programa ng MADAC sa bayan. Dagdag pa ng Punong Bayan na titiyakin ng kanyang tanggapan na magagamit ng wasto ang pondo upang mapakinabangan ng taong mas nangangailangan. Lorraine Nuhay, Briggs Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Lorraine. Samantala, mga bagong hired at promoted na empleyado ng pamahalaang lokal, opisyal na pinirmahan ni Mayor Benedito ang appointment letter kasunod ang kanilang panunumpa sa tungkulin. Hatid ni BPNHS News Reporter Aster Benedicto para sa detalye. Balitang Bayan. Formal nang nilagdaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga papeles, partikular ang appointment letter ng mga bagong hinirang na empleyado ng pamahalaang lokal noong ika-6 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa tanggapan ng Punong Bayan sa Governor Abueg Building, Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng appointment na mabigyan ng permanenteng posisyon ang mga empleyadong nagpakita ng sipag, galing, husay at katapatan na gampanan ng maayos ang mga nakalaang gawain at paglilingkod sa mga mamamayan at sa bayan ng Brooks Point. Aster Benedicto, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aster. Samantala, Mayor Benedito dumalo sa regular session ng Barangay Sarasa. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter sa Ada Kua. Balitang Bayan. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at kinatawan ng Municipal Assessor's Office na si Engineer Jeriel Patron at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan sa ginanap na regular session ng Barangay Sarasa sa pamumuno ni Kapitan Erlito B. Paalan, kasama ang 8 miyembro ng sangguniang barangay nitong ika-7 ng Mayo taong 2024 sa Conference Room Barangay Sarasa, Brooks Point, Palawan. Tinalakay ang patungkol sa lupang nahagip sa isinasagawang road rehabilitation sa Barangay Sarasa dahil nais ng may-ari ng lupa na pabayaran ang bahaging nahagip. Ayon kay Mayor Benedito, ito ay bibigyan ng agarang solusyon upang matuloy ang ginagawang road rehabilitation sa tulong ng mga kawani ng Municipal Assessor's Office nang sa gayon ay maging patas sa bawat panig. Dagdag pa ni Mayor Benedito na hahanapan ng karampatang pondo kung kinakailangan para sa mapakinabangan ng nakararaming mga residente ng Barangay Sarasa. Sa Ada Kua, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo sa Ada. Kaugnay naman sa ating balitang pang-edukasyon, Gawad Parangal 2024 Ipilan National High School, formal na isinigawa bilang bahagi ng founding anniversary ng paaralan. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Iya Dukay. Balitang Bayan. Masayang naidaos ang Gawad Parangal 2024 ng Ipilan National High School na may temang Ipilan NHS, Matatag at 36. Sustainable Excellence, Upholding Strong Partnership, and Celebrating Success na ginanap sa Ipilan National High School Covered Gym, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, gabi ng Martes, May 7, 2024. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa nasabing parangal kasama sina Public Schools District Supervisor North Brooks Point Mary Jane D. Vire, Principal Leia G. Rondael, PTA President Jimmy R. Nainge, mga guro, mga magulang, men in uniform at iba pang mga panauhin. Binati ni Mayor Benedito ang mga tagapanguna, mga guro, mga sumusuporta sa Ipilan National High School dahil sa nagbunga na ang pagmamalasakit sa paaralan at nakamit na ang magandang estado nito. Dagdag pa ng Punong Bayan para sa lahat ng tatanggap ng parangal, ito ay walang katumbas na kapalit dahil sa kanilang binigay na suporta at pagmamahal sa Ipilan National High School. Ang Gawad Parangal ay sinagawa upang kilalanin at pasalamatan ang mga taong tumulong upang mapalakas at maging matatag ang Ipilan National High School para sa mga gurong nagsikap upang turuan at alagaan ang bawat mag-aaral. Iya Dukay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Iya. Samantala, courtesy visit ng Social Housing Finance Corporation, masayang tinanggap ni Mayor Benedito. Balitang Bayan.
Personal na bumisita sa tanggapan ng Punong Bayan si Cesario R. Benedito Jr., sina Social Housing Finance Corporation o SHFC Manager Jesus Eden A. Isidro at Ginoong Dave Human ng Avex Corporation. Kasama sina dating Mayor Dr. Mirna Lacanilaw, dating Sangguniang Bayan member Alan Ordinario at Steven Lacanilaw, araw ng Miyerkules, May 8, 2024, sa Governor Abweg Building, Governor Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisitang ito na ipagbigay alam kay Mayor Benedito ang pagkakaroon ng proyekto pabahay na itatayo sa lupang pagmamayari ng pamilyang Ordinaryo at Lacanilaw. Ayon kay SHFC Manager Isidro, maaaring makakuha ang mga residente ng Brooks Point ng libreng pabahay kung sila ay makapasa sa mga assessments at deliberations base sa pamantayan ng social housing. Suportado naman ni Mayor Benedito ang mga proyekto makakatulong sa mga mamamayan ng Brooks Point, lalo na ang pagkakaroon ng sariling bahay para sa mas maayos na pamumuhay sa mga pamilya sa bayan. Kish Guzman, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kish! Samantala, pagdiriwang ng ika-28 founding anniversary ng Barangay Pangubilyan, masayang idinaos. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter, Canary King. Balitang Bayan. Opisyal ng binuksan ng ika-28 founding anniversary ng Barangay Pangubilyan sa pamamagitan ng maingay na parada noong araw ng Sabado, May 11, 2024. Tumalo sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Honorable Kiel Rodriguez, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Barangay Kapitan Violeta de la Cruz, kasama ang mga kawani ng Barangay Pangubilyan. Kasabay ng pagbubukas ng foundation ay ang pagpresenta ng mga naggagandahang mga kandidata na maglalaban-laban para sa corona bilang mutya ng Pangubilyan 2024. Nagtagisan naman sa Zumba competition ng mga kalahok na galing sa iba't ibang sityo at purok sa barangay. Nagbalik tanaw naman si Kapitan de la Cruz. Ayon sa kanya, 1996 nagsimula ang foundation ng Barangay Pangubilyan. Ang ibig sabihin ng Barangay Pangubilyan ay malinis na tubig dahil kilala ang barangay na ito sa malinis na tubig. Dagdag pa niya na patuloy magkaisa para sa patuloy na pag-unlad ng barangay. Sa mensahe naman ng Punong Bayan, 1946 itinatag ang Barangay Pangubilyan at kung titignan ay maunlad na ang barangay na ito. Binigyang diin niya na dapat ay pagpatuloy ang pagkakaisa lalo na sa pag-unlad ng barangay. Saludo ang alkalde sa mga working forces sa Barangay Council dahil sa kanilang pagkakaisa ay mabilis at progresibo ang barangay. Canary King, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kana, at ating alamin ang kaganapan sa ika-175 Sangguniang Bayan Regular Session ginanap sa Barangay Aribungos. Hatid sa atin ni BPNHS News Reporter, Aster Benedicto. Balitang Bayan. Naging mainit ang talakayan sa ika-95th regular session ng Sangguniang Bayan noong May 7, 2024 ukol sa Municipal Development Council o MDC Resolution No. 5 Series of 2024, approving and adopting the supplemental AIP nagkakahalagang 26,494,341 na inilatag ni Konsehal Sara Jane Crespo Abon base sa kahilingan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa programa ng Foundation ng Bayan ng Brooks Point, Baragatan, Indigenous Peoples Month, mga proyekto ng LGU at operasyon ng mga tanggapan ng pamahalaang lokal. Hiniling ni IPMR Nerelia Pacaldo na aprobahan na ang supplemental fund dahil kailangan ang pondo na inilaan para sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month sa darating na Oktubre. Iginigiit ni Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Quiachon na alisin umano ang item na elevated water tank na may 1 milyong pondo at ilagak na lamang ang pondo sa mga barangay dahil ang naunang napag-usapan ay 75,000 pesos. Karagdagang pondo sa bawat barangay ay hindi sapat. Subalit ayon naman kay Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano ay nasa Municipal Development Council o MDC umano ang rekomendasyon at pagpapasya kung pahihintulutan ang nais ni ABC President Quiachon. Ayon kay Vice Mayor Attorney Feliciano, ipahayag na lamang ang desisyon ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng boto sa tatlong pagpipilian o options gaya ng pag-approve, disapprove at partial o itemized approval. 5 konsehal ang bumoto sa approval at adoption ng MDC Resolution No. 5 Series of 2024. Samantalang aprobado ang inihaing resolusyon ni Konsehal Sara Jane Crespo Abon ng Memorandum of Agreement na pagtutulungan ng LGU at PERICA sa pagbibigay ng tulong na therapy sa mga children with special needs bayan ng Brooks Point. Inaprobahan din
Magdalhin ng Sangguniang Bayan ng mga request letters ng Barangay Mambalot, Pangubilian at Ipilan ukol sa pagsasagawa ng cockfighting na bahagi ng pagdiriwang ng foundation sa barangay. Aster Benedicto, Brooks Point National High School news reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aster. Samantala, Coronation Night sa Barangay Aribungos matagumpay na ipinagdiwang, gayon din ang basketball friendship game na ikinatuwa ng mga manlalaro at mga kabarangay na nanood. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter, Hannah Rakim. Balitang Bayan. Matapos ang tagisan ng talento, ganda at talino, nasaksihan ng lahat ng manunood ang Coronation Night ng Mutya ng Aribungos kasama sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at sa pangunguna ni Kapitan Edgar N. Enzo, Kagawad Rowena Idalabahan at iba pang opisyales. Gabi ng ika-7 ng Mayo taong 2024 na ginanap sa Barangay Aribungos Cover Gym, Brooks Point, Palawan. Wagi bilang Miss Aribungos 2024 si Binibining Janice Sadang, habang iba pang kalahok na tumanggap rin ng parangal na masaya, pinagmamalaki ni Mayor Benedito ang mga barangay sa bayan ng Brooks Point dahil hindi umano nagpapahuli sa mga ganitong uri ng patimpalak. Maraming mga kababaihang talentado, matatalino at may angking ganda na nadidiskubre sa mga paligsahan, kaya naman hinikayat ng punong bayan na huwag mahihiyang ipakita at ipagmalaki ang ganda, galing at husay upang maging inspirasyon sa nakararami. Samantala, nakisaya sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Konsihal Richard Balian, Konsihal Arturo Perares, Konsihal Nathan Lacanilaw, MEEDO Bernard Quijano, Board Member Ryan Maminta, Board Member Al Nasir Iba sa pagdiriwang ng kapistahan ng Barangay Aribungos sa bayan ng Brooks Point. Naging bahagi ng pagdiriwang ang basketball friendship game na nagatid ng kasiyahan at naging dahilan sa hiyawan ng mga manunood ng maglaban ng koponan di executive na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Barangay Council ng Aribungos na pinangunahan naman ni Kapitan Edgar Enzo, na kung saan nagtapos ang laro sa score na 70-80. Wagi ang koponan ng Barangay Aribungos. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga basketball friendship games ay nagpapatibay sa samahan ng pamahalaang lokal at mga residente ng barangay kasabay ng pag-eehersisyo at nag-ahatid rin ng kasiyahan sa pagdiriwang para sa founding anniversary ng Barangay Aribungos. Hannah Rakim, Brooks Point National High School news reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kana. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Hannah Sahor. Kami po ang Brooks Point National High School News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapaghatid balita mula sa Brooks Point National High School. Kaya ni po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal na Sir Darwin Omar. Sir, isang magandang umaga po sa inyo. Kaya ni po sa kanilang advisor, Ma'am Eji May Buga, ay good morning, Ma'am. Sa lahat po ng mga guro, kapamilya ng ating mga naging tagapaghatid balita, isang mapagpalang araw po ng Sabadong muli sa inyo. Tuloy-tuloy po tayo. Pagkalipas lamang po ng ilang sandali ay mapapanood na natin ang Talakayang Bayan. Abangan niyo po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli magandang umaga, Bayan ng Brooks Point. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At this point of time, tuloy-tuloy po ang ating pakikipagpanayam sa ating mga magigiting na opisyales ng barangay. Siyempre, nandito po ang ating barangay captain ng Barangay Samariñana. Isa po sa barangay dito sa bayan ng Brooks Point na kung saan ay talagang ipinagmamalaki po ng bayan ng Brooks Point dahil ang barangay na ito ay syempre napakabilis po ng pag-unlad. Dahil syempre ang kanilang mga leader
ay masasabi nating napakasipag at dedicated po sa kanilang sinumpaang tungkulin. Welcome na po natin ang Barangay Captain ng Samariñana, Kapitan Marvin Honerio Cap. Isang magandang umaga. Isang magandang umaga rin, ma'am, at lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. Magandang umaga po. Thank you, Kap. And of course, sa inyong oras na pinagkaloob para makapanayam namin kayo sa mga oras na ito. Gayon din ang ating SK Chairman, Jenny Rose Montimor Lumboy. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood. Alright. Salamat po muli sa inyong pagpapaunlak sa ating imbitasyon para makapanayam namin kayo rito. Kap, hindi na natin pahahabain pa. Nais po namin marinig kung ano po ang or saan po matatagpuan ang Barangay Samariñana. Of course, ilan po ang population and ano-ano po yung mga pangunahing kabuhayan dito? Sa muli, isang magandang umaga, ma'am, sa ating lahat, lalo sa mga nanonood at tagapakinig po ninyo. Ang Barangay Samariñana po ay halos may 3,000 na population po na nakatira po sa barangay namin. Ang mga pangunahing pong panghanap buhay po doon sa amin ay pagsasaka po at tubigan, maisan, ito pong dagat. Yan po ang aming mga pangunahing panghanap buhay po na pinagkukunan ng mamamayan po ng Barangay Samariñana. At ano rin po, yung lugar po namin ay matatagpuan sa southern part ng bayan ng Brooks Point. Ayan, talagang tunay na ang Barangay Samariñana ay isa sa I think rice granary na rin, Kap? Kasi marami pong basakan. Yan po yung pangunahing pong hanap buhay dyan sa barangay namin ay talagang yan yung pinaka hanap buhay kasi yan po ang malapad po na tubigan. Isa siguro sa pinakamalapad na tubigan sa bayan ng Brooks Point, yung Barangay Samariñana. Kasi napakalapad po ng kapatagan yan at may mga magandang source din po tayo ng patubig. Ayan. SK, baka may gusto pa kayong idagdag regarding po sa inyong barangay? So, masasabi ko po na ang aming pong barangay po ngayon ay sa nakikita ko po na talagang mabilis pong pag-unlad dahil ang mga bagong naihalal ng mga politiko ngayon talagang hindi lang for compliance para may masabi, pero talagang makita mo po yung dedikasyon sa trabaho, yung pagmamahal sa mga mamamayan ng Samariñana po. Ayan. Opo, tunay. Kapag talagang may pagmamahal sa trabaho ang isang tao, doon natin maipapakita ang talagang yung dedikasyon, pagmamalasakit. Kapitan, ano naman po ang pwede nating ma-share na masasabing lakas po ng Barangay Samariñana? Unang-una po ay sa Barangay Samariñana ay isa po itong barangay na talagang marami na po, napakatagal na pong matagal na po na-establish na barangay. Marami po, isasabi kong lakas ng barangay. Dito po makikita, ngayon sa panungkulan ko po, ay doon ko po nakita ang pagkakaisa po namin. Kasi binuo po namin lahat ng mga purok sityo po namin, i-organize po namin lahat para mas mapadali po malaman namin kung ano yung mga pangunahing problema ng mga buhat purok. Siyempre, at least, at may mga programa, kung may mga programa man kami ibaba sa mga purok, mas madali po namin i-communicate yung mga tao. At magkakaroon po kami ng pag-competition sa BIS-Purok po sa barangay namin. Yun po yung isa sa mga naayos po namin sa ngayon para at least naniniwala po kasi ako pag magaganda yung purok ay talagang yun din yung daan para mas mapaunlad po natin yung barangay natin. At saka dyan po, siguro, nandyan din, meron din kami magandang ilog dyan na katulad po, napuntahan na rin po ng karamihan dito sa bayan ng Brooks Point. Yung lagoon po namin, yan din po yung source ng patubig sa mga palayan po namin. Yun ang gagaling po dyan sa Tamlang po, sa river ng Barangay Samariñana. Dyan po nagkukumukuha ng patubig para sa mga sakahan po sa Barangay Samariñana. Kaya yan po yung isang pong source namin na sinasabi na ang kabuhayan namin ay talagang nakatuon sa agrikultura. Kayo naman, SK, baka may gusto kayong idagdag tungkol po sa masasabing lakas po ng Barangay Samariñana? So, para po sa akin, yung masasabi ko pong lakas
at maipagmamalaki ng barangay sa Maringana. Gaya nga po ng sabi ni Gab is yung pagkakaisa. Pero po, hindi mo yun makakamit kung walang leader talaga na may puso nga po. Gaya po ng sinabi ko kayo na may puso sa paglilingkod. Dahil hindi naman po lingid sa lahat na yung kapitan po namin ay pinakabatang kapitan. Pero, di ba sabi nga po, kapag ikaw ay good leader, susunod sa iyo yung mga nasasakupan mo. Kaya yun po yung nakita kong isang lakas talaga namin, yung pagkakaisa po ng bawat isa. At kung willing po yung bawat isa na tumanggap ng mga advice or kung ano pa po yung masigit na makakabuti po sa barangay sa Maringana. Pangalawa po, yun nga po na unti-unti nang nakikilala po yung barangay sa Maringana dahil sa mga pasyalan, katulad nga po yung dam na yon na sinasabi po ni Cap kanina, na ito po talaga ay hindi lang siya pang Brooks Point na taga dito lang yung pumapasyal, talagang dinadayo po sa ngayon. So yun lang din po yung masasabi ko po na talagang may pagkakaisa dahil sa mga leader. Doon nagsimula po kumbaga may mga leader na talagang may puso sa paglilingkod. Kaya dumadaloy po sa mga mamamayan ng Samaringan. Alright, opo, maganda po yung sinabi ng ating na SK, ni SK Generous. And of course, regarding naman doon sa Lagoon Cup, nakakatuwa kasi ito ay talagang, kala mo El Nido yung sistema, nakita ko sa picture ito Buti hindi pa kayo nagkakaroon ng entrance fee doon. Yung joke lang yun Opo, maganda yung isang lakas ng Samariñana is yung pagkakaisa and of course, itong tourist spots na lagoon nga, which is itong dam na kung saan ay pinagkukunan din ng tubig para po supply sa mga basakan. Kap, syempre alam natin sa bawat barangay ay mayroong lakas, pero mayroon ding mga challenges na kinakaharap. Pwede niyo po bang i-share sa ating mga manonood upang nang sa ganitong paraan ay malaman po natin kung paano po makatutulong yung mga mamamayan po ng Samariñana at bayan ng Brooks Point? Unang-una po sa challenges, dami po. Siyempre bilang baguhan at alam mo pa ng karamihan, ang position ko po ay dati akong SK chairman na iniluklok din po na kay mga kabarangay at pinagkatiwalaan na maging punong barangay po sa lugar namin. Napakarami pong challenges sa akin. Unang-una, siyempre, kailangan ipakita kung ano ba yung lakas ng kabataan, nanggaling sa kabataan. Kasi tutusin po, ako'y sako pa po ng kabataan. Ako po 29 years old pa lang. Kaya naging punong barangay. Kaya nais ko pong patunayan talaga sa kanila na talagang kayang-kaya ko na gampanan yung pwesto ko. At walang halong, sabi sa puso po na nanggaling sa puso yung paglilingkod natin sa mga kabarangay. At dahil pong problema po na dumaan po sa amin, siyempre, unang-una, bilang bagong kapitan, marami pong challenges sa amin. Nakaraan, doon po nasunog yung bundok po namin. Bagat po ay pinakausapan ko na rin yung mga kalugar namin kung pwede na ihinto na. Sa ngayon naman, nawala na rin po, nahinto na rin po yun. At may mga nais po tayong action niya at may mga programa na darating para mabigyang lutas po yung problema po namin patungkol sa mga ganyang problema. Kasi po yung bundok po namin halos po, kasi nakakalungkot man yung sabing lagon na yun, ang taas po nun ay puro kaingin na. Kaya yun po, nais ko lang na makiisa yung mga kalugar ko na kung pwede, na kung nagkamali man, ituwid na lang at ayusin natin kasi balang araw, baka siyempre hindi natin maiwasan na yung source natin ng tubig ay mawala. Nais ko yung sunog na yun, masilbing aral na wag na gawin sa uli. Yun lamang po yung isa sa mga naging problema po natin doon. Pangalawa po, ayos rin po kasi kita paano yung mga nailik na mga barangay kagawad namin ay kung ano pong programa na inano ko sa barangay, suportado po sila. Kahit na po ako yung pinakabata, ako yung pinapunong barangay at ako rin po yung pinakabata, pero hindi po naging dahilan yun para hindi po nila ako suportahan at sa aking adikain pagdating po sa barangay. Yan po ang ating talagang masigasig na lingkod
barangay or masasabi nating lingkod bayan dahil siyempre saan ba nagsisimula? Ano po ang isang bayan kundi sa small community. Sa inyo naman, SK, baka po may nais kayong idagdag regarding po sa challenges po bilang ate po ng mga kabataan sa inyong barangay. Siguro po para po sa akin, may dagdag ko lang po doon kila Kap. Ay sa problema po or kasalukuyang problema na pinagdadaanan po ngayon o challenges ng mga mamamayan ng Samaringana. Siguro po ito ay kawalan po ng hanap buhay po dahil po sa hirap na rin po ng buhay ngayon. Pero dahil nga po sa mga opportunity din na bumubukas, talagang nakikitaan din po na yung mga yung mamamayan ng barangay Samaringana ay talagang desidido po na maging maunlad ang kanilang pamumuhay. So yung mga challenges po, hindi na rin po lingid sa inyong kaalaman na yun nga po na nagkaroon ng sunog. Actually po, marami pong mga challenges pero dahil po sa pagtutulungan sa mga ahensya po ng pamahalaan ng Brooks Point, talagang nagtulungan para matulungan yung pagtigil ng sunog po yung mga panahon na yon. So dahil na rin po din sa pagkakaisa ng council ng Barangay Samaringana sa pamumuno po ng aming mahal na kapitan, naitaguyod po namin yung pagpapalakas o pagpapatibay po ng samahan po ng Barangay Samaringana. Hindi lang po sa amin, kundi sa buong mamamayan po ng Samaringana. Yun lang po. Ayan. Kap, ano naman po ang yung mga plano o mga prioridad po na programa o hakbang upang sa tingin niyo po mas mapalago pa ang Barangay Samaringana? Unang-una po, gustong-gusto namin yan dyan, maayos po yung mga farm to market road namin. Yan, yung isa pong gusto namin bigyan ng ng programa pagdating po sa mga farm to market road kasi yan po ang pangunahing hanap buhay po namin at siyempre karamihan ng mga nagsasaka dyan ay napakalayo. Ang hirap po ilabas yung mga produkto po namin. Yun po yung isa sa mga problema namin, ng mga kalsada po namin. At ito po ay inilalapit na rin po namin sa mga ahensya po na pwedeng makatulong po. Pero ngayon, na may mga binigay rin po natin yung munisipyo na pondo, na fuel, yun po ang isa sa mga plano natin, yung pagsasayos po ng mga PD road po sa barangay namin. Yung isa po sa mga problema po sa lugar namin. At may yun yung mga pinagtutuunan namin ng pansin. At may mga programa rin po kami na pagsasayos sa barangay namin, katulad lamang po ng pagpaayos namin ng mga bakod. Pagkabagay, pinapalitan po namin ng muka yung barangay namin at least yung simbolo na patuloy na lumalago po yung barangay namin. At ganoon din po ay nandoon din po sa amin yung training center ng Philippine Coast Guard. Isa rin po yun sa mga siguro na development ng lugar namin na nailagay po sa amin, na nagpapasalamat po kami doon po sa lugar namin napili na ilagay po yung training center. Kaya yun lamang ma'am, yung mga isa sa mga po namin, mga priority project namin, yung pag-aayos ng Mapidi Road kasi mahirap po, lalo patagulan na, yun yung isa po nga, kahit saan pong barangay, yun po yung mga problema. Sa part naman po ng Hanay ng Kabataan, SK, ano naman po ang inyong prioridad na programa para po sa mga kabataan po ng Barangay Samaringana? Opo. So bilang bagong halal naman po na SK chairman po ng Barangay Samaringana, so hindi lang din po ako nakafocus sa sports. Sa sports po, kundi kasama po yun sa bilang SK. Meron din po mga sports, pero isa po sa ngayon sa mga priority ko talaga po is pagdating po sa education ng mga kabataan. Hindi ko man po sila mabigyan ng financial, pero kahit papaano po is mabigyan ko sila ng mga school supplies na talagang may gagamit po nila sa pag-aaral po nila. Isa din po sa mga plano o priority ko po ngayon ay talagang mahinto po or mabawasan yung antas ng teenage. So kahit papaano po, hindi man po ako yung makapag-ano po talaga sa kanila, pero makabigay man lang ng advice or magpa-seminar po ng mga makakatulong or makapagbubukas po ng kanilang mga kaisipan
na kung ano ba talaga yung magiging epekto kung sila po ay papasok sa teenage pregnancy. So, yun po kasi isa po yun sa nakita ko na medyo malaki po yung bilang ng teenage pregnancy po doon sa aming barangay. So, bilang ate po or bilang SK chairman ng aming barangay, so nais ko pong maipakita sa kanila yung hindi lang tagapaliga sa SK, kundi merong mga aspeto din ng kanilang mga buhay na makakatulong din po ang SK. Hindi lang pang financial, kundi para makatulong din po sa pagpapaunlad po ng kanilang personal na buhay. Kap, regarding po sa participation po ng inyong mga constituents sa inyong barangay, ano po yung mga, pwede niyo ba i-share sa amin kung ano ba yung mga sinasagawa niyong hakbang para mas mapalakas pa po yung participation po ng inyong mga kabarangay sa mga programang pang barangay? Yun na nga ma'am, binanggit ko kanina sa una na inayos po namin yung mga purok namin, yung inorganize namin, yung mga officers, para kung sakali may mga activity sa barangay, kung ano man mga project sa barangay, ay mas mabilis po namin mailatag sa mga mayan. At kung ano man, natutuwa nga po ako sa partisipasyon po ng mga kabarangay sa ngayon, kung sakali pong magpatawag ng Gulpimano, talaga palagi po silang pumupunta kung ano pong programa ng barangay ay talaga nakikipagsusuporta po sila sa amin. At sabi nga namin, wala na yung politika, wala na po sa amin yon sa barangay namin. Ay panahon na po namin na pagtutulungan kung paano namin pagkaisahan, mapaunlad po. Yung binabanggit ko po ng magkakaroon kami ng puro competition, yun po yung isa sa mga ginagawa ko strategy po namin na para mas pakita na magkaisa po tayo, pagandahin natin yung purok natin para at least yun po na makita po natin yung komunidad na nakiki-cooperate kung ano yung programa ng barangay. Kasi doon lang po natin makikita na at least depende sa paghawak ng mga purok president, mga nakagawad na sa mga humawak sa mga purok na yon. Kaya yun po ang ginagawa namin para at least ma-encourage namin yung tao na makiisa sa programa po ng barangay. Yun po yung isa sa mga ginagawa naming paraan para sa makuha yung para sa partisipasyon ng mga mayan ng bayan ng barangay sa Mariñana. Kumusta naman po ang usaping seguridad? Ano po yung mga ginagawang hakbang para mapanatili po yung seguridad po ng ating mga kabarangay sa Samarinana? Yun na nga po, yung sa seguridad naman po, ay yung dating pag-duty ng tanod na halos nakagawian na umaga lang, ay kami po, sa barangay po namin bukas 24 hours. Wow. Yung barangay namin. Kung sakali man anong problema nangyari sa barangay namin, madali po mapatawag kung ano po, sino po yung duty, o at least marespondehan po kung ano yung problema sa barangay namin. At isa sa mga programa nga namin na maayos yung mga ilaw sa mga kanto, sa mga street light namin, yun po ay matamat na rin po namin ito na gagawa ng paraan. Dahil sa liit po ng pundo ng barangay, ay ito po siguro sa amat-amat po ay matugunan naman po namin yung mga problema ganoon. Kasi mahirap po kung madilim po yung bawat kanto natin. Pero sa pagdating po sa seguridad ay ayos naman po yung lugar namin. Katunayan nga kanina, mahirap na hindi natin i-mention. Basta tawag nito yung yun po, sinasabi ko po, yung ma-assure ko na yung seguridad ay ang seguridad po sa 100% kasi talagang yun namin, na yung mga tanod po namin ay 24 hours na mag-duty. Ayan. Sa inyo naman, SK, pwede niyo pang ilarawan sa atin ang sitwasyon po or ang relationship po or partnership at pagtutulungan po ng lokal na pamahalaan at ng sangguniang kabataan po ng Samarinana. So, maraming salamat po sa katanungan niyo, ma'am. So, ako po ay scholar ng Bayan President. Nung mga panahon po na ako po ay nag-aaral pa lang. So, mahigit parang nasa 2 years na din po ako na scholar president po ng Barangay Samarinana. So, ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa pagbigay po ng opportunity upang makatulong din po ako sa mga kabataan po ng Samarinana. So, dahil po sa pamahalaang lokal na may program po patungkol sa educational assistant. So, kahit papaano po, may mga iilan po tayo
na mga, I think, almost 200 to 300 po na bata. Junior high school, senior high school, hanggang college po yun, ma'am, na meron po silang tinatanggap na assistance po from, galing po sa munisipyo. So, nakita ko po doon yung pagtutulungan, hindi lamang dito sa pinakabayan. Kumbaga, pati po sa amin, sa mga barangay na hindi gaanong kalakihan, pero talagang nararamdaman po namin yung pagtulong ng pamahalaang lokal po. Pagdating na rin po sa mga kabataan. Dahil sabi ko nga po kanina, na yung edukasyon ay minsan nakakalimutan na. Pero pasalamat po kami ngayon dahil napokusan, kumbaga kahit papaano po, hindi kalakihan yung halaga, pero makakatulong para sa mga kabataan po. Yun lamang. Ayan. Anyway, napakapalad po ng mga kabataan ngayon dahil aside sa full support po ng LGU ay napakarami pong scholarship. Hindi ka pareho sa panahon namin dati. Kap, sa inyo naman po, papaano nyo po maisalarawan ang partnership or pagtutulungan po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point and of course na inyong barangay at syempre po, papaano nyo rin po na ilalapit ang inyong mga constituents sa barangay sa programa po ng lokal na pamahalaan ng Briggs Point? Unang-una po yung partnership po namin ng munisipyo pati barangay ay napakahalaga po yun dahil marami rin silang munisipyo na programa po sa barangay namin. Unang-una po, hindi naman ligid sa kalaman ng lahat, yung bagong barangay hall natin ay dahil po yan sa programa po ng munisipyo po natin at gayon din sa mga pagre-rehabilitate natin ng mga kalsada ay nanggaling din po sa pamahalaang municipal po natin yung pondo niyan. Yung pagkapalapit na ilalapit na programa namin sa mga kabarangay namin, napakarami pong natutulungan na kabarangay namin ng munisipyo sa pagdating kung may sakit man, kung ano pong mga problema, ay madali po na itutulong kasi mayroon pong yung munisipyo ay may nilagay na mga tao sa barangay na yun yung pwedeng communicate nila para matulungan sila. Parang inilagay ni Mayor para mas mabilis yung proseso ng mga papel na pagdating to sa lalong-lalo na po sa mga katutubo. Ay kadalasan yun po ay napakalaking tulong po sa mga kalugar ko, mga kababayan ko, mga katutubo diyan sa Barangay Mariñana. Yung pagkakaroon ng hindi ko po man yung term noon, yung parang empleyado na nag-aasikaso ng mga kanilang mga pangunahing kailangan pagdating po sa paghingi ng tulong. Kaya doon po na ilalapit po namin kasi bilang paghingi ng mga requirements sa amin, i-repair namin sa mga taong dapat lapitan pagdating po sa mga paghingi ng tulong. Kaya nagkapasalamat kami sa municipal government ng bayan ng Brooks Point kasi hindi po kami pinapabayaan pagdating po sa mga project doon po sa barangay namin at sa mga ganyan po mga problema. Ayan. Thank you, Kap. At sa information na rin, na mayroon pong mga taong naitalaga ang ating lokal na pamahalaan sa bawat barangay para mas madali pong lapitan. Mas madaling ilapit kung ano po yung mga suliranin at mga hinihinging tulong po ng ating mga mamamayan, lalo na po yung katulad niya, halimbawa may sakit at medyo naghihikaw sa buhay. Maraming salamat, Kap. And of course, sa inyo naman po, SK, sa hanay po ng mga kabataan, bilang atin ng mga kabataan, ano naman po ang inyong mga ginagawang hakbang upang mailapit po ang kabataan ng Barangay Mariñana sa mga programa po ng lokal na pamahalaan? So, yung isa po sa mga hakbang ko po para mailapit po yung mga kabataan ng Mariñana sa mga programa. So, tama po yung sabi ni Kap na may mga tinatap po tayong tao na talagang makakatulong. Katulad na lang po sa pinaka-head pagdating po sa pagbibigay ng educational assistance. So, doon po talagang magandang pakikipag-communicate po na kung ilan ba yung total ng mga kabataan na hindi pa kasali sa scholarship po na granted ng pamahalaang lokal. So, yun po, yung isa po sa mga paraan ko. At pangalawa po, inaano ko po sila, kumbaga,
pag may mga program yung pamahalaang lokal, talagang inaano ko po na mag-participate para kahit papaano po ay mag-enjoy sila or makapagbigay ng knowledge po ba sa kanila. Dahil hindi lang po sa educational assistant, may mga bagay po na talagang sa sarili po nila talagang nakakakuha din po sila mga knowledge po. May mga pa-seminars, yan po na talagang kahit papaano po ay bilang isang SK din po na nilalapitan din po nila na talagang pinapaunlakan din po namin yung pag-invite po sa amin ng munisipyo po pagdating sa may mga seminars. So sa pamamagitan po noon na talagang sa paglapit po namin sa pamahalang lokal, talagang nakikita din ng pamahalang lokal kung ano ba yung pangangailangan ng mga kabataan sa Samariñana. Yun lamang po. Ayan, nako, napakabilis po ng oras. Kap, baka po meron ba po kayong nais sabihin po sa ating mga tagapakinig at sa inyong mga kabarangay sa Samariñana na sa inyo po ang pagkakataon, Kapitan? Ang unang-una, maraming salamat ma'am sa binigay niyong pagkakataon na mapagbigay po kami ng sa ano po namin, nabigay may lahat po namin kung ano po yung mga programa namin sa barangay. Sa Imayo po, maraming salamat. Sa aking mga kabarangay dyan sa Barangay Samariñana, ipagpatuloy lamang po ninyo at natin ng pagtutulungan po natin sa barangay natin. At ako'y handang makinig po kung anong sakali man ko ano po yung suggestion. Hindi naman po tayo palibhasa tayo yung punong barangay ay tayo pinakamagaling na tao sa barangay natin. Ako po yung pinagkatiwalaan nyo lamang para mamahalat, para kung paano pamalaang ng maayos yung barangay natin. Hinihiling ko sa atin na ipagpatuloy yung suporta at pakikiisa po natin at para sa kaunlad po ng barangay natin. Ayan, thank you so much, Kapitan. Isa sa mga nakikita ko na isang magandang katangian po ng isang leader ay hindi yung self-righteous o yung nakatuon lang doon sa kanyang ideya, kundi kinukuha din maging ang ideya po ng iba. Open for suggestions. Ayan, napakaganda po ng ganong katangian. Sa inyo naman po, SK, sa atin pong pansamantalang pagtatapos, baka po may mga karagdagan kayo at nais mong sabihin sa ating mga tagapakinig na sa inyo po ang pagkakataon. Sa mga tagapakinig po ng programang ito, maging sa mga mamamayan ng Samariñana, patuloy po tayong makilahok, patuloy tayong magkaisa para sa ikatatagumpay ng Barangay Samariñana. Kumbaga, hindi po namin to kaya kung wala pong magandang samahan. Kumbaga, sa ngayon po, kumbaga, ito na po, nandito na ako sa politika. Isa po kasi sa mga natutunan ko po, ma'am, na hindi ko kailangan na maging mayaman para makatulong sa mga tao. Kumbaga, isang pribilehiyo po na nandito po ako ngayon para makatulong sa mga mamayan ng Samariñana. So, sa lahat po ng mga mamayan ng Samariñana, patuloy tayong magkaisa para sa ikauunlad, patuloy na makilahok sa lahat ng mga programa ng ating barangay. Dahil hindi lang po to sa ikatatanyag ng kapitan or ng SK chairman, kundi para po ito sa ikalalago naming lahat. Yun lamang po at maraming pong salamat. Ayan, mga kababayan, yan po ang ating mga mahal na panauhin, Kapitan Marvin Honerio, and of course, ang ating SK Chairman, General Rose Montimolongboy. Thank you so much po muli sa inyong paglaan ng oras para po sa ating programa. Diyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin. Tunay nga mga kababayan na napakahalaga po, napakaganda na meron po tayong ganitong talakayan upang nasa ganun malaman po natin ang sitwasyon ng bawat barangay and of course, malaman natin ang bawat programa ng bawat ahensya ng lokal na pamahalaan upang nasa ganun malaman po natin kung paano tayo makiisa para po sa ikauunlad ng bayan ng Briggs Point. Magbabalik po ang ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan.
mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Muli po tayo'y nagbabalik para po sa huling yugto ng ating programa, ang ikatlong segment po ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, ang Serbisyong Bayan. Para po sa ating unang Serbisyong Bayan, inaanyayahan po lahat ng ating mga kababayan na mga magsasaka na kung mangyari lamang po na iparehistro po ang inyong mga sinasaka, and of course sa mga nag-aalaga po ng mga hayop. Pumunta lamang po sa tanggapan ng Municipal Agriculture at hanapin po si Sir Rene Bacosa para po sa RSBSA Registration or Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Dahil sa pamagitan po ng pagpaparehistro ay marami po mga benepisyo na matatanggap ang ating mga kababayang nakarehistro po sa RSBSA. At sa katunayan po, noong Wednesday ay nagkaroon po ng KYC o Know Your Client for Fuel Assistance. Ayan, first drop pa lang po ito. So, meron pa po silang second batch. Ito po ay first batch. Yung nangyari ngayong week. So, ang isa po sa mga requirements nila ay kailangan nakarehistro po sa RSBSA. And of course, may mga makinarya ang ginagamit sa pagsaka. Yan po ay dapat nakarehistro din. Pwede rin po, maaari ding makasama ang mga magsasaka na nagre-renta po ng gamit pangsaka. Ito po ay nagbibigay po ng ayuda para for fuel assistance po ito. Nagbibigay po ng parang ATM or parang debit card po Nagbibigay at naglalaman ito ng halagang 3,000 pesos, equivalent po ng fuel or gasoline po para sa inyong mga makinarya na pangsaka. Sa mga nagnanais po na maka-avail ay pumunta po sa tanggapan ng Agriculture Office dahil nandiyan po ang mga complete na detalye kung ano po ang mga kinakailangang dokumento para po makapagpatala. And gayon din po hindi lang sa mga sakahan, pati po sa mga alagang hayop ng ating mga kababayang nagsasaka at nag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Ito man ay baka, kalabaw, kambing, baboy. Ayan, so pwede nyo po yung iparehistro upang mabigyan po ng insurance. And of course, baka sakali po na isa rin kayo sa mapili po na makatanggap ng ayuda na dina-download po sa tanggapan ng Municipal Agriculture. Sa ngayon po ay patuloy ang pagsasagawa ng pagsasanay, iba't ibang uri po ng pagsasanay, at ang pagsasanay po na ito ay syempre may mga kaukulang sertipiko or certificates na magagamit nyo po, hindi lang local kundi international po. So sa mga nagnanais sumali upang maging volunteer po, nakasapi ng Municipal Risk Reduction Management Office ay pwede pong bisitahin ang municipal information page upang mas makita po natin ang iba pang mga mechanics and of course mga details patungkol po dito. And pwede rin pong pumasyal sa tanggapan ng MDRRMO upang malaman po natin kung ano pa po ang mga benepisyo na hatid nito. And of course, masaya pong makatulong rin sa ating kapwa kahit volunteer, lalo na kung tayo naman po ay may kakayanang makatulong. Patuloy po na nagkakandak ng libreng kasal ang Municipal Civil Registrar
sa mga nagnanais po na magpakasal or makabail ng libreng kasal sa pamamagitan po ng tulong ng ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno po ni Mayor Cesario Benedito Jr. na siyang usually nag-officiate po sa kasal na ito, sa kasalang bayan, ay pwede po kayong pumunta sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar upang makapagpatala po at malaman kung ano po yung mga kinakailangan para po makasali kayo sa libreng kasal dito po sa bayan ng Briggs Point. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na talakayan, balitaan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaan lokal ng bayan ng Briggs Point sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. and of course, ng kanyang Vice Mayor Atty. Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ng aming External Affairs and Municipal Information Designate, Ms. Deborah Faith C. Malakaw. 10 po ng mga kasama ko sa Municipal Information Office. 10 ng mga bumubuo sa aming tanggapan. Ako po Maria Lynn Galicia Archie, ang inyong nakasama sa balitaan, talakayan at serbisyong bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.